At para naman ituro sa atin ang kanyang hot and creamy champorado recipe, tawagin na po natin ang barista at may-ari ng 100 Caffeine. Wala kundi si Mr. Jerome Rayuta. Good morning po. Hello po, ma'am. Good morning. Lagi po kayo sa ating mga kasambahay. Good morning, kuya. Ayun, batiin niyo na po yung mga pumunta po sa cafe niyo. Hello po sa mga taga San Pablo City, Laguna dyan. Hello po! Ayun, ready na po sila para po malaman ang inyo pong ang dish po na ihahanda niyo po sa amin. Medyo parang bago to sa pang-dinig ko po, no? Kasi usual na champorado na nakakain ko is chocolate lang. Pero ito, Barako Mocha Champorado. Kayo po original na gumawa nitong recipe na Yes to? po, ma'am. Okay, sige po. Ano po ba mga ingredients for the Barako Mocha Champorado? Sige po. Bali dun po sa ingredients po na gagamitin po natin ay napaka-simple lang po at matatagpuan nyo po sa inyong mga tahanan. So meron po tayo ditong 1/4 kilo ng malagkit na bigas, and then meron po tayo ditong gata, Okay. meron po tayong condensed, meron din po tayo dito dark chocolate. Hot chocolate. And any kind of dark chocolate po ay pwede po natin gamitin. Okay. And of course, meron po tayo ditong 1 shot of espresso. Okay. And kung wala po kayong espresso machine sa inyong mga tahanan, pwede po kayong gumamit ng mocha pot, or kung wala din pong mocha pot, ay pwede po kayong gumamit ng pure black coffee po na nabibili sa mga tindahan. Yung mga instant po, pwede Yes na po, po, pwede po yun. Ayun, mura lang naman yung mga Mura kasangbahay. lang Meron po. mga nasa stick, nasa 5 pesos, 7 pesos. no? Yes po. Pero syempre, mas masarap siguro kung espresso Mas talaga. masarap po kung yung espresso. bagong, ang tawag dun? Bagong brew po. Bagong brew, yan. Sige po, start na po tayo, Sir Jerome. Ano po ba ang first step po sa ating champorado? So, first step, First step, dapat meron kayong butane. meron kayong butane. Oh, And then, kaya- lagay nyo lang yung rice dito Okay sa po. pot. So, malagkit. Malagkit na rice. Okay. And then, add nyo lang, Yung tubig po natin. add nyo po yung water po natin ng 1 and 1/2 cup. Okay, sige po. Sir Jerome, di ba usually binababad muna yung malagkit na bigas? Yes po. And pag naman po sa binabad po is mas madali lang po natin mapapalambot po. And then pwede naman pong diretso na ito po. Okay. Yes po. So, mas madali na. Sir Jerome, may balita ako sa'yo. Pakwento naman kasi ikaw pala ay matagal ng barista. 6 years na, no? So, na-master mo na yung mga kape. Pagtitimpla Sige po, po ng paano po kape. ba kayo nag-umpisa bilang isang barista? Bali po, taga San Pablo po ako, and then isa pong working student before po. Opo. And nakapag-work po ako sa isang cafe. Okay. And dito po yun sa Pilipinas. And nagkaroon po ng opportunity na makapag-work po sa abroad po. Okay. Yan, as a barista po. Working student, no? Tapos nakapag-work ka agad sa after po na nag-work na kayo. Saan pong bansa kayo Galing po ako sa Qatar po. Sa Qatar. Qatar. Grabe. So ano po ba yung bakit po barista yung parang linya ng profession na gusto nyong tahakin? Bali po, ang nangyari po kasi is, syempre po, tayong mga Pilipino is mahilig po sa kape. Ano po? Oo. And kahit mainit, kape pa din. Oo nga, no? And then, one time po, may nakapag-refer lang po sa akin na may isang cafe na hiring po sila. Okay. And then, pumasok po ako doon as a waiter. And then, ayun po, na-promote as a barista po. And nagkaroon po ng experience and proper training po sa pagbabarista Oo, po. tingnan nyo mga kasambahay, no? Hindi porke parang nandun lang kayo sa, parang feeling nyo medyo mababa lang yung umpisa nyo. Pero with the proper training at saka syempre yung dedication mo rin. Yes no? po, yung- Kasi 6 na taon na siyang barista. Sige po, ano na po ba yung kasunod? Then next po, pakuluan lang po natin siya sa mahinang apoy. Okay. And then hanggang sa Sige po. hanggang sa maluto yung ating bigas and lumapot siya. Okay. So usually ilang minutes po yan, Sir Jerome, bago Aabutin po siya ng 20 to 30 minutes po. 20 to 30 Opo. minutes. And then adjust lang po natin yung water kung kinakailangan po. Okay, sige po. Tapos ano po ba yung mga reminders nyo dito? Meron ba kayong specific na ginagawang method pagka
ginagawa niyo po itong barako champorado po? Bali po, dito po is, kailangan lang po is bantayan nyo po talaga yung ating rice. Okay. And then- Tapos, kasi nga no, may tendency na maluto yung mismong grains ng rice. Kunwari, maaga mo nilagay lahat ng, ng ingredients mo. Pwede bang pumakla? Kunwari, nilagay na natin yung kape. Papakla ba siya? May ganun bang tendency po? Yes po, makaka-affect po yun sa lasa po Okay. ng So, ating... kailangan completely luto na muna yung bigas natin. Yes po. Okay. O sige. At finally, mga kasambahay, tapos na yung 20 minutes timer natin. Naluto na natin yung ating malagkit rice. Sir Jerome, ano po yung next step natin kapag kaluto na po yung ating bigas? Kapag po na-achieve nyo na po yung texture na gusto nyo, Okay. pwede na po nating ilagay yung espresso. Alright. Ayan. This is espresso. And then, lagay po natin yung coconut milk. Okay, so mahinang apoy po ito. Sa mahinang apoy Okay. lang po. Coconut milk. Bakit po coconut milk po yung ginamit po natin dito? Para mas yung creaminess niya po is mas lumabas po. Okay. And then, pwede na rin po natin ilagay yung ating dark chocolate. Dark chocolate. Nasa sa inyo na mga kasangbahay kung gusto nyo magdagdag. Kung mas gusto. Pwede rin bang magdagay pa sila ng dito, cocoa powder? Pwede rin po. Opo. Pero siguro mas tapangan niya yung espresso kasi kaya nga siya barako mocha champorado. Ayun. Then, halu-haluin lang po natin hanggang sa ma-dissolve po yung chocolate po natin. Kaiba to, no? Kasi tayo mahilig. Meron namang mga di ba, yung bread tapos may coffee siya. Yung, ano nga pong tawag dun sa bread na yun? Yung may kape na naka-pipe sa kanya tapos may butter. Coffee bread. Yun lang din. Coffee bread. Kasi ito naman, ay, ang bango! Ito, coffee champorado, mocha champorado. Ang mocha po, di ba, Sir Jerome, talagang it is composed of coffee and chocolate. Yes po. Okay. Dark chocolate po. Ating mocha po. Alright. So, ang sweetener po natin na gagamitin for this, Bali sa lang po, sa toppings niya lang is yung condensed po. And then yung ating mango po. okay. O, sige po, magpa-plating na ba tayo, Sir Jerome? Plating na Sige po tayo. Okay. Sige, lipitin natin ito, mga kasangbahay. Alright. Pero, si Sir Jerome, di papahuli, meron na siyang na-plate. Ito na, kunin na natin, mga kasangbahay. Ito na po, ating barako mocha champorado. So, when this is served, pwede lang i-drizzle yung 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 condensed. condensed. Wow! Alright, this is super nice. Ito po, ano po yung nakalagay po dito? Yung ating dark chocolate. Dark chocolate. Or pwede rin kayo maglagay ng cacao nibs, no? Pwede rin po. Super nice. And pwede rin pa kayo maglagay dyan ng kung anong fruit of your choice. Pwede mga berries, pwede ito mangga, mas masarap. Ayan. Alright, maraming salamat po, Sir Jerome, sa pag-prepare po sa amin itong barako mocha champorado. At alam ko, kung po kayong gustong i-promote po. Sige po, go ahead. Bali, support nyo po yung aming group po na Flavor Architects po. Nandyan po kasama po natin si Chef Marcus Patimo. And then yung aking pong cafe po sa San Pablo City, Laguna na 100 Caffeine po. And then follow nyo rin po sa akin TikTok account and Facebook po. Teka lang, Sir Jerome, kanina napagkwentuhan natin, bakit po 100 Caffeine yung pangalan ng inyong cafe? Sige nga, bakit ko... Bali yung 100 Caffeine po, yung 100, galing po siya dun sa movie na Green Book. Then meron po dun isang line na ang sabi po is, whatever you do it 100%. So that's why 100 Caffeine po yung napili naming pangalan. Ayun, napakaganda naman, very inspiring. At syempre, maganda na mabisita nyo rin mga kasangbahay ang kanilang coffee shop. Support local, support yung ating mga barista din, mga very talented. Na sa susunod, sinabi ko na sa kanya, pagpunta niya dito, turuan niya kami latte art. Latte. At bigyan tayo ng knowledge about coffee. Ayun, maraming salamat po once again, Sir Jerome Reyuta. Follow niyo lang po siya sa kanyang mga social media accounts and mga kasangbahay. For more cuisine adventures, abang lang kayo dito everyday. Siyempre, kasama niyo po palagi ang inyong munting kusinera. And don't forget to cook with love and cook it. Basahin po natin, Sir Jerome. Cook it Cook it right. right. That's right.